Plano namin kagabi na gumising nga ng maaga ngayon, pero ang ending nga ay alas 7 na kami ng umaga nagising. Pagkagising nga namin ay kaagad na rin kaming naligo at nag-prepare para makapag-umagahan na rin kami kaagad at makabiyahe na nga. Kagabi nga ay nagdadalawang isip kami kung tutuloy pa ba kami sa Enchanted River. Medyo malayo-layo pa kasi yung babiyahiin namin, pero nandito na rin lang kami sa Tandag kaya talagang for the go. Hindi na rin namin talaga palalampasin tong araw na to dahil isa nga rin talaga sa bucket list namin ang makapunta ng Enchanted River at Tinuyan Falls. Yes, isa nga yun sa pangarap naming mapuntahan ni Foodpanda Rider. Anyways, nung makapag-check out na nga pala kami sa pinag-i-stayhan namin, ay kaagad na rin kaming pumunta dito sa malapit na karinderya. Nag-order nga lang pala kami ng giniling at saka paklay para sa aming umagahan. Mag-alas 8 na nga pala ito ng umaga at naisipan nga namin na pumunta na muna ng motor shop. Pinalagyan nga namin ng sealant itong dalawang gulong namin. For safety purposes na rin kasi nga malayo pa nga yung babiyahiin namin. Dito nga nagtanong na rin kami sa kanila kung saan ba kami dadaan papuntang Hinatuan. Gusto nga rin namin sana na pumunta ng Caguait Beach kaso nga lang baka matagalan pa nga kami. Kaya dumiretso na nga kami sa pagbabiyahe namin at excited na rin talaga ako na makapunta dun. Excited nga kami dahil ang tagal na nga naming ninanais na makapunta ng Enchanted River. Ito nga yung magiging first long ride namin ni Foodpanda Rider na as in long talaga. I mean long ride na nagmotor nga lang kami tapos kaming dalawa lang. Hindi ko nga matansya kung ilang minuto na kaming nagbabiyahe basta nakarating na kami dito sa lugar kung saan hindi nga namin alam. Basta may signage nga na nakalagay na madadaanan nga namin yung Marihatag. Familiar kasi sa akin yung lugar na yon dahil yun nga yung pinuntahan nila mama nung pumunta sila dito. May mga nababasa nga pala ako sa comment section na nagsasabi nga na palitan ko na daw yung helmet ko. Kasi daw masyadong malaki sa akin. Sa totoo lang, sinadya ko nga na ganito nga yung bilhin namin kalaki para hindi lang ako yung makagamit nito. Di rin naman kasi ako araw-araw na nagbabiyahe kaya okay lang yan. Tsaka fit lang din naman siya sa akin. Malaki nga lang talaga tingnan. Doon nga pala sa nagsasuggest, baka naman bigyan mo ako ng pera, ma'am. Hindi nga namin alam kung anong lugar ba to, basta dumaan na muna kami dito para bumili ng tubig. Sobrang nauuhaw na kasi kami ni Foodpanda Rider. Nandito na nga kami ngayon sa Mailianga, ibig sabihin nga malapit na kami sa Hinatuan. Nag-Google Map na nga lang din pala kami para hindi kami mawala sa daanan. Wala ngang cellphone holder itong motor namin, kaya naman ako nga yung naghahawak ng cellphone. Hindi nga ako sanay tumingin sa Google Map, kaya talagang minsan naguguluhan nga ako. May pagkakataon pa nga kanina na ibang daanan na nga yung nadaanan namin. Nandito na nga pala kami ngayon sa Barubo at dumaan na muna kami dito sa may tindahan dahil nga naghahanap ng tsinelas si Foodpanda Rider. Bala kasi naming maligo sa Enchanted River at mahirap na nga kung nakasapatos siya. Nang makabili na nga kami ay kaagad na rin kaming bumiyahe. Sa gulan po gara-gara panagsa pampawala stress. Ngayon nga ay nandito na kami sa Tagbinga. Nag-stop na muna kami dito ni Foodpanda Rider. Ang presko kasi ng hangin dito at nagpahinga na muna kami saglit. Wala namang mga sasakyang makakadaan dito banda kaya dito na muna kami nag-stop. Nalungkot nga ako dahil yung tripod namin ay hindi na nga umabot ng Enchanted River at nasira ng talaga. Eto na nga yung signage papuntang Enchanted River. Abay talaga namang napaka-excited na nga namin ni Foodpanda Rider nung mga time na to. Hindi nga lang talaga namin ina-expect na ang layo pa pala ng babiyahiin mula sa highway papuntang Enchanted River. Di ko nga lang masigurado kung ilang kilometro ba ang layo. Basta para sa amin nga malayo dahil first time lang namin dito. Lumiko pa nga kami dito banda dahil akala nga namin ay dito na pero mali pala kami. Maging sila nga rin pala ay papunta ng Enchanted River. Kaya nagkasabay nga kami papunta dito. And finally, nandito na nga kami. Mga taga Surigao nga rin pala sila pero sa Siargao nga lang. Mas malayo nga yung binyahe nila kaysa sa amin. Syempre nagpa-picture talaga kami dito sa may entrance. Di ko nga lang alam kung anong tawag dito. Pero pwede nga daw umakyat sa taas kaso nga lang hindi na nga kami umakyat. Nagbayad nga lang pala kami ng 100 pesos each per entrance fee. Dito nga ay iniwan na lang din namin yung motor namin. Tapos naglakad na lang kami papunta sa baba dahil sabi nga nila mga 3 to 5 minutes lang din naman yung lalakarin. Eto at may nakita nga kaming mga binibentang pang souvenirs dito. May nakita nga akong cellphone cover. Sakto nga ito dahil maliligo kami ng dagat. Pero naisip namin na hindi na nga lang bumili. Dito pa nga lang banda ay na-amaze na nga kami sa dinaanan namin. Sobrang presko kasi dito tapos nakakabingi yung sobrang katahimikan. Kung ayaw nyo nga palang maglakad papunta sa Enchanted River mismo ay pwede nga pala kayong sumakay ng habal-habal. Hindi ko nga lang alam kung magkano ang pamasahe dahil hindi na nga namin naitanong pa. Mas ninais kasi namin na maglakad na lang dahil medyo napagod nga kami kakasakay kanina sa motor. Nandito na nga kami mismo sa may Enchanted River nga at pagdating nga namin dito ay wala na kaming binayaran pa. Bali, pinakita nga lang namin yung proof na nakapagbayad na nga kami. Mag-aalas 12 na nga pala ito nang makarating kami dito. Syempre, hindi talaga mawawala ang picture-picture. Magpapapicture nga sana kami ni Foodpanda Rider kaso nga lang nakakahiya naman. Timing na timing nga yung pagpunta namin dito dahil alas 12 na nga. Kapag nasa time na nga ng alas 12 at saka alas 3 ay papakainin na nga daw nila yung mga isda dito. As in, na-amaze talaga ako kung bakit ganyan kalinaw nga yung tubig. Curious na curious nga ako makita kung paano ba
nila pinapakain yung mga isda dito. Nagpe-prepare na nga itong sila kuya dahil sila nga yung maghahagis ng mga pagkain para sa mga isda. Totoo nga talaga na magpapamusic nga lang sila tapos lalabas na yung mga isda. Sabay maghahagis nga sila ng mga pagkain. Ang swerte nga namin dahil naabutan pa nga namin to at nasaksihan talaga namin tong moment na to. Ang sarap nga lang di talaga sa feeling na yung dating gusto nga naming puntahan ay nandito na kami. Ang babaw lang talaga ng kaligayahan ko kaya pagpasensyahan nyo na. As in sobrang na-amaze nga kami sa ganda dito. Worth it talaga yung malayong binyahin namin at saka nakakawala din talaga siya ng stress. Deserve din naman natin na minsan kulayan din naman natin yung mga drawing natin. Hanggang dito nga may music pa nga pala kaso nga lang baka makapiright kaya hindi ko na lang din sinali. Thank you Lord dahil natupad na yung isa sa bucket list namin. Ang dami nga rin talagang mga taong nandito ngayon at nanonood. Pagkatapos nga lang palang magpa-music at saka maghagis ng mga pagkain nila ay kanya-kanya na nga nag-alisan yung mga isda at nagwa-wonder nga kami kung saan sila nagtatago. Eto nga pala sila ma'am yung mga nakasabayan namin kanina na mga taga Siargao. Shout out nga pala sa inyo ma'am. Wala na nga yung mga tao dito banda kaya syempre magpapapicture talaga ako dito kay Pudpanda Rider. Ang ganda lang din kasi talaga ng spot dito. Hinubad ko na nga rin itong trouser ko para maiba naman sa picture. Tsaka maliligo rin kasi kami mamaya. Ako nga lang siguro yung nag-long ride na naka-trouser lang tapos naka-motor pa. Tapos hindi pa nakasapatos. Kadalasan kasi sa mga nakikita kong mga naglo-long ride, naka-jeans talaga. Baka nga pala magtaka kayo, wala kasi talaga to sa plano namin. Pero dahil siguro plano nga ito ni Lord, kaya talagang natuloy nga kami dito. Liwat as Enchanted River. Uy, paghawid ba dito? Amor ito mga kaukay, see you sa part 2.